umaga po sa ating lahat. Thank you for joining us. Ako po si Irish Alegado ng National Research Council of the Philippines. Welcome to iShare, Stories of Inspiration and Creative Research. Grabe po talaga ang bilis ng panahon, no? Hindi po ako makapaniwala na last episode na ito ng iShare Season 2. When we started this season, hindi pa po pwede ang mga in-person gatherings. But now, we are lucky to have special guests with us in the studio. Kaya sobrang special po ng episode na to. In the 6 video profiles we've seen so far, napanood natin ang stories of perseverance, hard work, and determination of 6 NRCP Achievement Awardees. Nakaka-inspire, nakaka-amaze, and sometimes nakakaluha ang mga kwento ng ating mga featured scientists and researchers. If you missed any one of our previous episodes, puntahan po ninyo ang FB page ng NRCP, fb.com/NRCPResearchPod. To close out this season of iShare, we have 2 amazing researchers ready to share their stories this morning. Mamaya po sa ating programa, sundan po natin ang kwento ni Dr. Maripaz Morales. Doc Paz is a full professor at the Philippine Normal University, kung saan isa po siyang teacher of future physics teachers. When we met up with Doc Paz at the PNU campus, ramdam agad namin kung gaano siya kamahal ng mga kanyang students and co-faculty. What makes Dr. Paz such a special educator? Abangan po ninyo ang kanyang kwento. Pero bago po yan, panoorin muna natin ang kwento ni Dr. Custer Jocaris. If you search Doc Custer's name sa Google, malulula ka sa kanyang mga credentials na scientist. He's a molecular cell biologist, a chemist, a biotechnologist, and he's also dabbled in neurosciences, sports science, and embryology. Grabe, no? But despite of all his accomplishments, sobrang halog at down-to-earth ng balik scientist na ito. We sat down with Dr. Jocaris at the Philippine Nuclear Research Institute para makapagkwentuhan tungkol sa kanyang buhay. Ako po si Custer C. Jocaris, Senior Science Research Specialist, Scientist 1 ng Philippine Nuclear Research Institute. Ako po'y pinanganak dito lang sa Quezon City. My mom is a housewife, government employee, at ang tatay ko po ay isang militar. Lumaki po ako sa military facility na kung saan ang tatay ko po ay isang battalion commander. At na-expose ako dito sa siyensya dahil sa pagmamahal ng aking tatay sa science. My dad is also into satellite development and communications. So, nung lumalaki po ako ay nakita ko po yung passion niya sa pag-aaral at passion niya sa siyensya. Doon na hubog yung aking interes at nag-aral. May mga toys ako. Ang mga toys ko nung bata ako, regalo ng father ko, I have my own electronic kit. Gumagawa ako ng radyo. Meron ako mga solar panels. Tapos meron ako microscope set. And then ang paborito ko doon is gumagawa ako ng mga models ng mga aircraft. So basically, adventure siya and also science. Siyempre, mahilig din ako mangapit bahay. Marites na ako nung elementary. Mahilig ako makipaglaro yung mga patintero, taguan, pag-akit-akit sa puno, tapos namimitas kami ng mga aratilis. And then, doon sa camp, mahilig ako mag-fish. So, nagfi-fishing ako. Ganito kasi, nasa Lagro ako noon and konti lang yung mga kapitbahay namin. So, most of the time, hindi naman kasi wala namang computer, wala namang internet. Habang bata ka, ay lagi ka nakikipagkapitbahay. So, when I was probably 7 years old, 8 years old, doon ako binigyan ng neighbor namin ng isang libro and nalulung ako sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa science. Uy! Kakaiba pala itong molecular biology nito. Kakaiba pala ang biotechnology. So, I asked my father, baka pwedeng, Daddy, bilang mo naman ako ng mga libro tungkol sa genetics, cell biology. So, when I was in elementary, I was already reading genetic books, cell biology books, and knowledgeable na rin po ako sa biotechnology. Nakatapos ako ng bachelor's degree, tapos nag-work ako noon, may BPO company, nag-BPO muna ako. And then I suddenly realized, kailangan kong pumasok sa isang research or bumalik sa school kasi I love research. Kasi as human beings, kailangan natin intindihin ang ating mundo.
Research is important because we are able to gather facts, organize facts, analyze this information para mas maintindihan natin kung ano ang nangyayari sa katawan natin, sa ating mundo. And eventually, once we learn, we develop new technologies, and these technologies can eventually create innovations that will change the world. So I went back to school. Habang nag-experiment ako sa laboratory, may kumatok sa pinto ng lab namin. Turns out to be a scientist at the Philippine Nuclear Research Institute. And then sabi niya, sino dyan ang interesado mag-apply sa PNRI? Wala nag-raise ng hand. Ako na lang po, wala akong trabaho. So pumunta ako dito and then nag-apply. And eventually, I got into PNRI as a Science Research Specialist 1. So level 1, nag-start ka sa pinakamababa. Habang nagbabasa, during my spare time ng Science magazine, front page is the molecule called P53, and it was Molecule of the Year in, I think, 1993, 1994. And then I got interested. And then slowly, nag-aral din, natapos ko yung master's ko in molecular biology. I was able to set up a small lab on molecular biology at cancer lab dito sa aming institute while I was still a master's student and a master's graduate. And then when I felt that it was about time that I should start my PhD, I'm a risk taker, so I resigned from the office. So before resigning, naghahanap ako ng school. And nagbilang na ako ng professor doon na may nature paper. So sumulat ako, sabi ko, ang unang sasagot sa akin, yun ang pupuntahan kong professor. So may isang professor sumagot. Tapos, sabi ko, sir, I don't have money. Can you give me plane ticket? So sabi ko, I don't have money. I want to study abroad. I want to study for my PhD. If there's a way you can support me, I didn't even have money to buy a plane ticket. In LBC, nagkaroon ng plane ticket, and then eventually, I left my office and I went abroad, not knowing na kailangan ko pala ng scholarship. What? So, ayun, I had a difficult time finishing my degree because I didn't have a good scholarship. I had to work on the side as in the laboratory to earn money to survive. Imagine, kailangan ka magtipid. You have to eat sa mga grocery at saka sa mga department store ng libreng pagkain just for you not to spend your small amount of money. And then, I also felt na during that time, nung matatapos na ako ng PhD ko, wala akong pampabookbind. I only have a ticket going home, but I don't have money to bookbind my thesis. So, I was only able to raise enough money, save enough money, 2 kopya ng dissertation ko. So, I don't even have a copy of my dissertation because I cannot even have an extra copy to bind my thesis. So, I went through the hardships in a foreign country. And I didn't even tell my mom kasi sasabihin ng mom ko talaga, naku, mali talaga ang decision mo mag-scientist. I didn't even tell my parents how difficult my life was. Masaya naman ang nanay ko. Kasi sabi niya, sige, maganda yan kasi hindi na ako kailangan magbayad ng ano. Kasi you're a researcher. It's just that, syempre, your parents are expecting you'll be driving a car, tapos yaman ka, bibili ka ng sarili mong bahay. Sabi ko naman sa mami ko, wait and see, yayaman din ako. I finished a bachelor's of science degree in molecular biology and biotechnology, and I did my postdocs. Kasi pagkatapos mo mag-PhD, ang next mo is mag-postdoc ka. So nag-postdoc ako in Japan, in Korea, and I did a little work na rin sa Spain. I felt I want to go back kasi parang nawala yung pagkatao ko. Ang pagbabalik scientist ko is, one, it's to find respite and to search, to do soul searching in my country. That I need to go back to find myself and perhaps contribute in a way na baka dito ako magkakaroon ng magandang kinabukasan or magandang future. Ang gusto ko kasi sa buhay ay to make the most out of your talent and the most out of your life. I want to explore the world. Ayaw kong mapirmi sa isang lugar at doon ako tatanda na hindi ko na-achieve, hindi ako nag-dream, hindi ako nagkaroon ng aspiration, hindi ako nagkaroon ng
ng challenge. I am a person who constantly seek challenge. Gusto ko rin bago. Gusto kong subukan o makita ang mundo sa ibang mata. Gusto ko ma-experience at ibang klaseng buhay. That's why being a scientist, hindi lang ako nasa laboratory. I've also been involved in media, non-government organizations. Naging part ako ng breastfeeding movement, animal welfare, pagprotekta ng mga minors natin, anti-exploitation, lahat na lang na pinasok ko na. Kasi sabi ko, those are the things that I will experience that will make me a better person. I want to have my own startup company wherein I can use my knowledge in science and research to form a company. And eventually, this company can grow and it can contribute to the innovation ecosystem of the country, give jobs, and hopefully, maging source siya ng income or mag-contribute sa society. Sa sobrang passionate ko sa pag-research, I really work my ass off in the lab. I write a lot of papers. Through these experiences, I became more empathic. Nakikita ko, nagkakaroon ako ng mas malawak na kaalaman. Hindi lang kaalaman, kundi may puso ako sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko. Kasi alam mo, you have to claim it. Huwag kang maging mahiyain when you want to succeed in life. And you respect a lot of people kasi maraming tumulong sa akin along the way. I am Coster Diocaris. This is my story. And I share. Noong araw ng kanyang college entrance exam, tumama ang number 3 na bagyo. Cold and shivering, she braved landslides and torrential rain, walking the steep streets of Baguio to get to the exam venue. Lubog man hanggang tuhod ang classroom, tuloy ang entrance exam. Dr. Marie Paz Morales passed that entrance exam and that started her journey as a teacher. Ako po ay si Marie Paz E. Morales. Sa kasalukuyan, ako ay naatasan bilang Direktor ng Publication Office ng aming pamantasan. Ang aming pamantasan ay ang Philippine Normal University or Pamantasang Normal ng Pilipinas. Ako po ay tubong Pangasinan. So, ang tawag nila sa amin ay Pangasinense. Parehong magulang ko ay tubong Pangasinan din. So, ako po ay tumira sa Pangapisan Sur, Lingayen. So, malapit kami sa Lingayen Gulf, pero hindi ako marunong lumangoy. Kasi sabi nila, pag daw umapak ako sa tubig, dahil meron akong 3 puyo, ay umaalon daw ng malakas. At nakakatakot daw yun. Yung lugar namin, hindi yan bagoong ang product. Ang product niya ay bukayo. Pag gusto mo ng karagdagang kita, kailangan magbalot ka ng bukayo. Pag pasukan naman, benta ako ng bayabas tsaka mangga na nakukuha kong bunga ng puno namin. Pag naman summer, yung magulang ko kasi parehong teacher. Sila ay nagpapaproject ng notebook at ginigradean nila yon. Yung mga estudyante naman nila, hindi na kinukuha pabalik yung notebook. Kaya naiiwan sa amin yung notebooks ng mga estudyante nila. So, kaming magkakapatid, babaklasin namin yon, yung mga notebooks. Lahat ng may sulat, itatabi namin kasi ibabenta yon. Yun namang walang sulat, pinagsasama-sama namin yon. Tapos tinatahi, ginagawang bagong notebook. Kaya yung mga notebook namin, mas makapal pa sa mga binibenta at mas sosyal. Kasi halo-halo, may King Jim, may Katleya, kaya ang gaganda ng mga sulatan. Yung aking mother, nagturo yun sa St. Columban's College. Sa public schools ako nag-aral, sa Lingayen 1 Central School. Tapos nung high school naman, ako ay nagtapos sa Pangasinan National High School. Ang malaking impluwensya yung father ko kasi physics din yung area niya, no?
May dumating na pagkakataon, merong exam sa DOST. Scholarship daw ito. So, since sa Baguio City yung exam, lumuwas kami a day before. Yung tita nung dalawa kong classmates, may bahay doon sa Baguio, sa may Camp 7. Tumira kami doon for 1 day. Tapos, unfortunately, nung araw mismo ng test ay naglandfall yung bagyo sa Baguio City. Signal number 3 nung araw na yon, nung mismong testing date. So, wala kaming choice, walang sasakyan, walang taxi. Ginawa namin, naglakad kami mula doon sa bahay, nung tita, nung mga kaklase ko, hanggang sa St. Louis University, kung saan yung venue ng test. Nasira yung mga payong, nabasa kami. Pagdating namin doon sa testing center, baha yung mga rooms, tas basang-basa kami. Hindi ko na alam talaga kung bakit ako nanginginig, kung dahil ba sa basa ako at nilalamig, nakababad pa yung paa sa tubig, o dahil kinakabahan ako sa test. 1 week kaming na-stranded dun sa Baguio. Tapos ang problema, dahil walang cellphone, hindi alam ng mga magulang namin. Kaya ang ginagawa namin, yung mga may magagandang relong kaklase, sasanla namin yon doon sa bayan, sa session. Tapos yun ang pambibili namin ng tuyo, may bigas naman doon sa bahay, tapos noodles para mainit. Tapos, binayaan na namin yung mga magulang naming magbayad ng mga sinanla namin pagkatapos. Nung medyo okay na daw yung biyahe, pumunta kami sa stasyon. Kaya lang sabi nila, walang biyahe mula dun sa Baguio mismo hanggang sa ibang parts ng La Union. So, ang ginawa namin, nilakad namin yon. Dumating kami doon sa lugar na meron ng biyahe. Tsaka kami sumakay pauwi sa amin. Pagkaraan ng ilang buwan, natanggap namin yung result. Pumasa ako. Eto na. Pumasok ako dito sa Philippine Normal University kasi dito yung school kung saan nakalaan yung scholarship na iyon. So, tinuruan ako nung mga ako'y nasa edad na 4 na taon hanggang 5 taon ng chess. Madalas pinipili ko yung black. So, defensive mode ako lagi. Pero kapag sa tournament kasi, you cannot say, kung ano yung dadatnan mo doon. Nung ako'y elementary, ako ang player ng school namin. So, lumalaban ako sa mga district meet, nung elementary. Medyo nag-improve ito nung high school. Lumalaban ako hanggang regional meet namin. Nung college, mas lalo yatang nag-improve. Hindi ko sinabi sa kanila na ako ay sumali sa varsity. Ang unang rason kung bakit ako sumali sa varsity ay may kumpletong uniform set daw dito kasi meron pang rubber shoes, so libre na yun agad, diba? So laro ako, sumasali kami sa WNCAA, sumasali din kami sa SQAA, so umaabot kami hanggang palarong pambansa. STEAM education, ito ay nagsimula nung magkaroon ng call ang CHED. They had a call for proposal on STEAM education. STEAM stands for Science, Technology, Engineering, Agriculture, Mathematics Education. So medyo unique ito sa Philippines kasi yung A natin dito ay Agriculture. Samantalang sa ibang bansa, ang A ay Arts. TPAC, that stands for Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Ginawa namin ito mula noong 2017 hanggang 2019. Ako yung principal investigator ng project na ito. Dito tinignan namin yung TPAC system ng mga STEAM teachers ng tertiary, state universities and colleges at saka private institutions sa Pilipinas. Very proud kami na i-share kung ano yung nabuo naming tinatawag na lamesa. Ito yung tawag namin life-saving automated mesa to ensure seismic activity. Basically talagang mesa ito at nagagamit ito sa klase ng mga kindergartens kasi gusto nating matulungan ng ating mga kulit-bulilit na kindergartens kapag merong lindol. So ito, nagtatransform siya into something na makakatulong sa kanilang safety.
and at the same time, nagagamit din sa kanilang learning activities. A good researcher ay isang tao na bukod sa may kaalaman sa content, sa siyensya, at sa kung ano-ano pa, isa rin siyang curious, knowledgeable, may initiative, pero higit sa lahat, kailangan may perseverance, may grit, at i-take yung lahat ng nangyayari sa kanya as learning opportunities. Hindi man ito maganda sa unang mga outputs, wala man siyang makuhang sample, take nyo to as challenges, at itong challenges na to ay i-convert niya into opportunities. Mahilig kaming lumabas ng daughter ko at kumain sa labas, magkaraoke. Mr. Disco, Mr. Disco Man. Disco, oh disco, Mr. Disco Man. Pwede ka bang makapihiling sa aking pagsasayaw? Yon! Wow! At maglaro sa time zone. Okay. Yun, yung mga usual naming ginagawa o yung aking ginagawa. Magkape, makipagkwentuhan with friends, at dating mga co-researchers, dating estudyante, yung mga kaibigan ko na ngayon. For those who would want to pursue my line of work, the first thing you need to do probably is to love your work. So there has to be a non-stressful environment. Chill-chill lang kumbaga, no? Lahat ng mga small steps, imapa nyo yon para makita kung connect sila para ma-achieve nyo yung big goal na yon. So, two things lang siguro para makita natin ang check and balance, ano? One would be, you ask yourself, kayo ba ay nasisiyahan sa inyong ginagawa? Pangalawa, does it make you feel fulfilled and contented? So, pag nasagot nyo naman yung dalawang yun na positively, then it's a good thing for you. Okay? I think you will be successful also in this field. Happy and fulfilled? Siyempre naman. Di ba, meron pang ang oras para mag-K-drama, makipagkwentuhan, magkape, etc. So, I'm really happy and I'm contented with my life and with my career. I am Maripaz E. Morales. This is my story, and I share. Mr. Disco, Mr. Disco Maestro. We now have with us in the studio our featured researchers and our CP Achievement Awardees, Dr. Castor Diocaris and Dr. Maripaz Morales. Magandang umaga po sa inyo, Doc Paz, Sir Castor. Sa mga tagapanood Good natin. morning. Good morning! Grabe, we're so excited to have you both in person. At dahil nandito na po kayo, hindi lang po simpleng tanungan ang gagawin natin this morning. Ready na po ba kayo? Ready? Ready. Sa atin pong mga Zoom viewers and Facebook viewers, type nyo lang po ang mga questions sa chat and we'll ask them to our experts. Or if you're shy, i-PM nyo lang po sa account namin ang inyong mga questions and we'll keep your identity secrets. Nako, hindi na po uso ang shy-shy. Doc Castor and Doc Paz. Nakwento nyo rin po na nung PhD nyo, nahirapan po kayo sa pagkain nyo sa abroad. Ano po ang inyong naging go-to food, Dr. Castor? Go-to food? Usually, lang ako, 7-Eleven lang ako kasi can't afford naman ako nung PhD. But, kinuwento ko doon sa akin, hindi ko alam kung nasa video ko yun ha, kumakain ako sa mga libre. Oo, doon sa mga, for example, yung mga department stores, so pupunta ako doon. Buti na lang hindi ko alam kung may CCTV pa noon, kung kakain ako dyan, tapos kain ako dyan. Tapos ikot na naman ako, kain na naman ako. Tapos pagdating sa 4th floor, wine. Yun. Ayun, sample. Sample lahat yun. Yun yung lunch ko. Oo. Para makatipid. Alam mo naman, pag PhD ka, wala kang pera. Ayan, sir. Nakakuha sila ng idea sa iyo, sir. Yung mga nagpi-PhD po sa abroad, ayan po ang secret go-to food ni sir.
Kayo naman po, Doc Paz, bukod po sa tuyo at noodles, ano mong kinain nyo sa Baguio na na-stranded po kayo for 1 week? Siyempre, dadamihan ng kanin, di ba? Kasi para makabawi-bawi at pampainit din yun ng katawan, malamig sa Baguio. So, kailangan noodles, maraming kanin, ganyan. Tsaka mura lang na kanin ang aming binibili. Yung mga, low class. Yung afford na afford. Yung afford na afford. So, parang halatang-halatang gutom po tayo. Doc Castor, malaking influence po sa inyo ang inyong father as isang battalion commander. Bakit hindi niyo po siya ginaya maging sundalo po? Tinry ko yun. Nag-take ako ng exam sa PMA, right? Oo. Tapos nung tatawagin na kami, ayoko talaga lumabas. Ay, nagtap ako doon. Wow, talaga. Ako mga Ikaw top talaga. 10 or top 20 sa mga sa entrance exam. But siyempre, gusto ko science. Science talagang balak ko. And yung inspiration ko from my father is because mahilig mag-aral ang father ko, tapos he has 2 degrees, and then he's into high-tech stuff. So that's why I got into science. Sobrang dami nyo nga pong experience, sir. Parang si Sir ay isang jack of all trades. Agree. So now po, any questions po from Zoom or any questions po from the two of you na itatanong nyo po sa isa't isa? Pangalan mo. Grabe, sobrang close niyo po talaga. And parang ang small world, perfect na perfect pong pinag-fit natin kayo for our ending ng Season 2. And now we have question po from Zoom. Ito for Doc Castor po. Ano po ang service na nai-offer ng inyong startup company na binabalikan? Binabalak? Na binabalak. Okay, binabalak kong startup company. Ngayon, I'm a student now. Mag-aaral din ako of Asian Institute of Management. I'm studying Masters in Innovation and Business. And that's like an MBA for innovation. So, nagbabala kaming mag-set up ng isang e-commerce platform that will feature Filipino-made products and hopefully mga innovations ng mga higher education institutions. Ang pangalan ng aming startup is Loop, Love Our Own Pinoy. Wow! Baka pwede na. Para siyang Shopee and Lazada, but Online it will only sir. feature Filipino-made products. Walang other foreign products para ma-emphasize yung love for our own Filipino products. Kasi ang dami nating produkto, hindi naman nakikita at hindi naman natin alam. Yes, sir. Tama yan. Magandang platform po yan para sa ating mga Filipino-made products, sir. Okay po. Oh, meron pa po tayo isang question from Zoom. Kay Doc Castor po ulit. Ito. Kay Doc Paz naman. I love physics, pero I'm super intimidated sa concepts. How to study better po? How to study better? Siguro tingnan mo yung paligid, tapos doon ka humugot ng mga pagkakaroon ng inspirasyon. Like for example, may nahulog na mangga. So isipin na lang natin, bakit siya nahulog, di ba? Ay, mga ganon. Siguro ano siya yung paggamit ng mga kung ano yung nasa paligid. Anyway, physics is more on physical nature, etc. So, gamitin natin si nature. Wow. Magandang startup po yan. Ang galing talaga ni Doc Paz, no, Sir Castor. Ano masasabi mo kay Doc Paz? Inspiration and she's also a motivation, right? Wow. Importante kasi ma-inspire ang mga bata. But if I may ask ngayon kasi, di ba nag-iiba na yung ating, kasi you are a TPAC. Ano ba TPAC ulit? Sorry? Technological, pedagogy, content knowledge. Content knowledge. And then you're an expert on STEAM. Science, technology, engineering, Arts. and mathematics. Kino-combine yun. Yeah. Saan naman pumapasok dito ang wisdom? Ganda lang. Sorry. Ayan. Ang galing ni Sir Don. Oo. Kasi I diba? think that's what we need to educate our kids. Wisdom. Mas maganda siguro kung i-embody natin yung sa Japan. Meron sila ngayon yung Society 5.0. Yeah. Parang humanizing Industrial Revolution 4.0. Ganun. So, papasok yung language, culture, wisdom, mga ganun. Diba? Kasi like, ako na-notice ko we tend to teach our students knowledge, but we never make them
we never teach them how to learn by themselves and to decide. Kaya nga ang ating future elections, kailangan natin eventually ng mga wise voters, we need innovators, we need people who care for the country. Yes. Kaya dapat mag-combine, di ba? Oo. Wisdom, the arts, and all others. And empathy. And empathy. And compassion. Yes. Well, very all-in po yun, sir. Oo. Parang si sir, kasi napaka-all-in sa kanya ng lahat, ma'am. Sir, ano yun? Paano mo na-decide na pupunta ka from one expertise to another? Kasi doon pa lang sa ang dami na eh. Ang bilis ko kasi mabore. Oo. Kasi kailangan may bago akong dapat pupunta. At saka, I consider myself as a drifter na feeling ko, oh Lord, show me the way. Maglalakad lang ako, magja-jogging ako, like napunta ako sa broadcasting. Nagja-jogging lang ako. Tapos nakita ko lang yung friend ko, Hi Jeff! Pagaduan, PhD na siya ngayon sa Prague. Hi Jeff, kumusta ka na? Ito, saan ka pupunta? Sama ako sa'yo. Ganun lang ako. Tapos yung pala, tungkol na yun sa broadcasting ng Masscom. Tapos napasok na ako, tapos kinareer ko na siya. Ang galing talaga ni sir. You don't need to be afraid. You have to have this risk-taking behavior, at the same time, adventure. Papasok naturally ang isang bagay when you're passionate about things. Ang maganda inspiration. Parang meron po tayong question ulit from Zoom. Mawalang galang po. Ilang taon na po kayo both? Kasi po parang ang bata nyo pa, pero ang dami nang nagawa. Naku, Teka. that's also my question. Are we going to tell the truth or are we going to tell Pwede bang face value Oo, lang? face value na lang. Oo, saka ugali. Oo. Nasa 20s ako. Mga ganun din. Mga nasa 25, 25-ish. ganun. Actually, before we start, yun din po yung lagi kong tanong sa kanila. Kasi ang daming na-achieve, pero grabe, fresh pa rin. Actually, curious din. Sana ganun din po ako. O bakit ka raw fresh? Fresh ba ako? Oo, di ba? Di ba sabi nila kanina, fresh tayo, o go. I think hindi natin masyadong pinoproblema ang hindi kami okay, we may be achievers, achievement awardees, but hindi naman 'yun ang aming goal. Ang goal namin is to love what we're doing, because once you find the passion in your work, feeling mo hindi ka nagtatrabaho. Kailangan lang talaga chill kapag nagtatrabaho, di ba? Parang para sa akin po yun. you spend time with people who also love their work and are very Passionate. cheerful and passionate, like Dr. Caster, di ba? At saka kailangan you connect. Tama nga si Dr. Paz. Connect with people kasi nag-shower sila ng positive energy and you learn from them. Yeah, actually ako grateful ako na nakaka-work ko si Doc Paz. Grabe, sobrang nakaka-humble na maging katrabaho ni Doc Paz. Sana in the future si Doc Caster din makatrabaho ko. Ayan, meron pa daw po tayong question sa Zoom. Paano po kumuha ng funding for research? Ayan. Sino pong mauuna? Oo, sige. Siyempre, kailangan mag-apply ka muna, diba? O, check natin kung ano yung mga available na grants sa mga agencies. Like, for example, you visit the OST's website, NRCP's website, then you apply. Then, siyempre, kailangan pag nag-a-apply ka, you have to take a look at all the requirements, mga ganon. At saka, siyempre, kailangan din dyan ay big ideas. Yes. Kasi kung wala naman yon, paano ka naman din makakapag-apply ng grant? But of course, you have to have a team. So, you really need collaboration. Kasi mahirap siyang gawan ng proposal kapag wala kang mga kaibigan na kailangan sumulat with you at saka maging collaborative later on, lalo na sa pag-implement. Mahirap ding mag-implement. Actually, lahat ng stages, application, implementation, hanggang post. At maraming masasabi dyan si Dr. Caster. Well, nag-handle na kasi ako ng grant and some of the grants, Yes, awardee. Grantee. oo. But then, in addition to what Dr. Paz mentioned, sa akin naman, kailangan din may personal touch. Oh, yes. Kasi merong mga grant agencies, maganda yung tatawagan mo, pupunta ka doon, tapos sasabihin mo sa kanya, may pera ba kayo dyan? Kailangan namin ng ganyan. I mean, you tell them what you need, and then they will lead you to, magtatawag kami ng grant next month. Prepare nyo na ito. Sige, thank you very much for the lead. So, you have to maintain a good interpersonal
relationship with the grant agencies for you to get some first-hand information on upcoming grants. And then they will also guide you. Kunyari, ay, ang call namin is gusto namin ganito ang, kasi ang grants, may mekanismo yan and may gusto siyang outcome. Kung hindi mo na-match yung outcome ng grant, hindi ka makukuha. So they will also coach you, dapat meron kang industry taker na by this time, sige, thank you for the tip. And you follow what their suggestions are. So I think isa yun sa mga successful grantees namin. They connect with the grant agencies. Yeah, thank you, sir. Sana, mapulutan nila ng inspiration yung sa mga gusto mong magpasa ng grant. Ayan po, sana na-inspire kayo ni Doc Paz and ni Doc Castor. And we have another question po from Zoom. How did you manage your time writing many papers while working at the same time? What are the tips po? Ayan. Perfect na perfect din sila, ma'am, sumagot niyan. Muna ka naman. Ako naman? O sige. Actually nga, habang naghihintay kami dito sa interview, di ba, nag-uusap na kami kung anong paper na isusulat namin together kasi, uy, I miss you so much. Let's work together. Writing paper is, wag mong isipin na mahirap siya. Isipin mo na parang fun lang siya, na exciting siya, and it's a test of your character. Kasi when you write a paper, definitely papadala mo yan sa isang referee at chuchok-chakin talaga ang iyong write-up, and then you will feel so low minsan na, ay, ang pangit pala ng sinulat ko, hindi pala ako magaling. It's a test of your character and intellectual humility. So, make it an exciting journey. That's how I write paper. Excited ako na i-share ang knowledge ko. Excited ako na ma-criticize ng ibang tao because through the criticisms, I learn. Si Doc Paz. Sa akin naman, bukod dun sa mga nasabi ni Dr. Castor, ako kasi merong inaalat na writing time sa isang buong araw. Madaling araw ito kasi ako lang yung gising, di ba? Tapos, kailangan malayo ako sa ref, social distancing from the ref. Para hindi ako kumain. Otherwise, babalik ako sa higaan at matutulog na lang. So, kailangan dire-diretso yung pagsusulat. Pero, parang small steps lead to big goals. Parang mga one paragraph, okay na sa akin yon for the whole day kasi maraming trabaho. Pagdating ng 8 o'clock, diba, hanggang sa 5 o'clock yan. So, kinabukasan ulit. Basta lang, nakatutok ako doon sa big goal na matapos ko siya, maisubmit ko siya, ganon. So, it takes me a lot of time to write also. But, as mentioned by Dr. Castor, you have to have these positive vibes all the time. And you have to be very accommodating to all the critics. So, parang iyak ka ng konti, pero konti lang. Balik ulit para sumulat. Parang ganon. No? Ayan. Thank you po for sharing your inspiring journey sa inyo pong pagsusulat. At parang engage po ang ating mga audience. May question pa po ulit sila para sa inyo. Ito para kay Doc Paz. Dr. Morales, do you have plans to start your own publishing company po since you have an excellent experience as a researcher? Publishing company, parang marami yatang kailangan pera dyan. Teka muna, gusto mong pumartner, friend? Of course. Sige. Di ba yun ang pinag-uusapan natin? We think about our retirement already. Ay, oo, sige. So, pag-uusapan po namin ni Dr. Castor kung paano namin itatayo ang publishing. And by that time, graduate na ako ng MBA, right? Tama. Tulungan Marami ka ng nalalaman tungkol sa business. Hindi ko ibibagsak yung negosyo natin. Oo. Pag-uusapan po namin. Ayan. Ayun, parang medyo nagka-hint kami sa age kasi nagsalita ng retirement si ma'am. Pero wala pa talaga sa mukha, diba? Ayan, another question po tayo ulit. Ito naman, ay para mukhang sa inyong dalawa po ito. Ano po ang naging pinakamalaking challenge or challenges ninyo as a researcher? Doc Castor. Doc Paz muna mauna. Parang napaisip talaga. Napaisip sa tanong. Kasi usually, yun na nga, sabi ko nga sa video, diba, kahit anong challenge yan, tinitake namin yan as opportunity. So, challenge is converted to opportunity para mas umayos yung aming mga projects. Ma-achieve namin yung goals. Pero siguro, lahat ito, applicable ito sa lahat ng researchers. Lalo na kapag nasa government ka. One is procurement. Sorry. Pero talagang number one na problem natin yan. Lalo na sa time management, kasi ang procurement medyo kumakain siya ng oras. Yes.
At pangalawa, sa amin na area, sa education, social sciences, yung ethics review, matagal yan. Lalo na kapag human subjects ang iyong may component na human subjects ang iyong research. So medyo matagal. Tapos yung pag-generate ng mga surveys, ganun, pag-interview, kasi kung ayaw nung i-interviewin, wala ka ring makukuhang data. So yun ang mga challenges. Pero syempre, kailangan mo ring, kaya kanina napapaisip kami ni Dr. Caster, ano nga ba ang challenge? Kasi nga, yun nga, ang naisip namin, challenge na to, but we convert it to opportunities. Sa akin naman challenge, syempre funding, right? Oo. Saka pag nakuha mo yung funding, ang tagal din pumunta sa iyo yung pera. Paano magagastos? Tapos na yung tapos na yung Research. yung time dapat. Tapos hindi ka pa nakakatapos. But isipin na lang natin, there may be challenges in terms of logistics and challenges in terms of finances, but you can go around it Yes. and find creative ways. Like for me, bago lang ako ulit ngayon sa PNRI and wala pa akong masyado malaking grants na nakukuha. And what I do is, I do computational biology and I do bioinformatics work. So nakakapag-produce pa rin ako ng paper habang naghihintay ako ng aking grants. Another big challenge as a researcher is, okay, I'm going to come up with the research, paano siya mata-translate sa ikabubuti ng community at sa business. So that's, I think, one of the biggest challenges faced by researchers here is for your research output to be made useful to society. May dagdag ako. Ayan. Isa pa, usually, alam niya ni Dr. Caster, kahit wala pa yung funding, basta kailangan yung team mo, maganda talaga yung relationship mo with the team, para kahit na wala pa yung funding, nag-work na kayo. So, yun usually yung ginagawa namin, mga literature review, desk review, etc. At hindi nila binibilang yung oras nila with you, parang ganon. So, kailangan magandang interpersonal relationship with your team. So, hi team. Natawag pa sila. Pero ayun ma'am, actually nung nag-start din kami nitong iShare, lumabas na rin yung problema tungkol sa procurement, mga ganyan. Pero ang napansin ko sa ating mga awardees, sa ating mga featured researcher ay ginagawa niyo po talagang opportunities yung mga challenge na na-encounter niyo. At saka, ang galing po talaga, very inspiring. Yung parang you carry on po dun sa mga challenges na na-encounter niyo. Ayun po. Do we have any questions po from Zoom? Yung mga nahihiyang magtanong, feel free. Ayan. May nag-comment, ma'am. Sama na ako sa publishing company. Ha, ha, ha. Jovito Anito Jr. Ayan, nagsisimula pa lang. Yes, Sir Jovi. Opo. Pero sa retirement pa daw po. So, magbibilang pa po tayo. Baka naman mamapaaga pa. Baka mas maaga pa before retirement. Ano ba tayo? Government tayo. Oo. baka Hihintay hindi namin kami GSIS namin. Kailangan namin. Your retirement. Yun pala yun. So, marami pa pong time para po makapag-ipon. Ayan. Mag-a-apply din po ako dun sa publishing company. joke lang po. Ayun. Do we have more questions po? Yung mga kailangan pa po ng more inspiration. Ayan. Meron pong pumasok. Sorry po sa off-topic, pero ano po ang skincare routine? Ayan. Kasi ang fresh nyo eh. Ano po skincare routine? Yes po. Sino pong gustong unang mag-reveal ng ating secret skincare routine? Ako, skincare ko, wala, 8 hours sleep. Wow! Yes. Sabihin niyo pong yan, nakaka 8 hours pa po kayo. More. Wow! Oo, tulog ako ng tulog. Actually, feeling niyo masipag ako, but pag umuwi ako ng bahay, konting Netflix, and then sleep na ako, so mahaba ako matulog. Magandang sikreto po yan. Ikaw, ma'am, may 8 Inom ka hours ng sleep ka maraming din? tubig. More water. Sa sleep, tama lang. Kasi kailangan, manood pa akong K-drama, gano'n, diba? Tapos, magmuni-muni, magkape, maraming Ay, gagawin. hindi ka nagne-Netflix? Netflix? Anong pinanood Doon siya mo kagabi? nanonood. Kagabi, teka lang, anong pinanood ko? Clueless. Ako, Oh. Stranger Things. Ay, Oo, labas Season yung 4? episode 4. Season 4, yeah. gano'n. Nag-movie Yes. kasi kami kagabi. Ano siya, parang trending ngayon yung episode ng Stranger Things. Sige. Let's not talk about why. Pagkatapos noon, ang susunod naman natin is yung lalabas na Umbrella Academy. Boss, sir, talaga namang updated sa Oo Netflix. nga, updated. Oo. Tinry niyo po yung ano doon, yung play something else sa Netflix. Pero na po doon pag wala kang mapanood.
Tapos, I-play nyo lang po yun, something else. Magbibigay siya ng recommendation. Pero feeling ko kay ma'am, puro K-drama yung lalabas. Ako ang style ko naman, tomato meter. So, hinahanap ko yung patataas na tomato meter scores. Tapos yun ang pinapanood ko. Kasi sayang yung oras eh. Kailangan maganda yung pinapanood mo. Sayang din yung subscription, sir. mga K-drama nga sa amin. Pero depende sa mga recommendations. So, kunwari, 25-21, maganda. Mga ganun. Ayan, may question po ulit. Parang tuwang-tuwa po ang ating mga audience. Doc Paz, K-drama recommendation, please. Ang last na napanood ko ay Pachinko, pero hindi siya masyadong adventure, no? So, ang pinakamagandang napanood ko last ay 25-21. Pero iisip naming panoorin yung Tomorrow. Parang tungkol yata ito sa Grim Reaper. Ayun. At sino naman ang favorite mong actor? Siyempre, hindi ko kilala. Pero pinanood ko depende sa anak, di ba? Pinanood ko si Lee Min Ho. Yun lang natatandaan ko eh. O Pachinko. Ayan. Ayan, meron pa po ba tayong question sa Zoom? Aba, meron pa rin talaga. Ayan, mukhang kay Doc Pastor na ito. Siyempre si Elle. O, diba? Hindi ba? Oo. Ang tanong po ay kung Gusto sinong kong- favorite character ni Sir sa Stranger Things. Oo, si Elle. Kaso gusto kong sakalin yung mga nangaapi sa kanya ngayon sa season 4. Bakit naman affected ka Siya masyado? eh, binubuli siya eh. Okay. Ay, naapektuhan ako, alam mo. Ay, nung tinanong ako sa interview, what makes you cry? Hindi ko nasagot, but ang naisip ko after that, movies. Kanya rin nakasakay ako sa airplane, tapos kahit mga cartoons, naiiyak ako. Tapos umiiyak talaga ako. Ako naman, kahit yung naiiyak katabi lang ko, pag yung mga ano. katabi ko, tinitignan na ako, iyak ako na iyak. Pag Tagalog tsaka K-drama, naalala ko yan, nung pinapanood ko yung parang isang K-drama na, hindi ko maalala yung title. Iyak ako ng iyak. Kasi nagulgul talaga. O, tsaka Tagalog, pag Tagalog movies. Ayan, meron po bang gustong magtanong? Kotang-kota po tayo sa tanong at talaga namang game na game ang ating mga researchers na sumagot. Ayan, paano po kayo nagkakilala? Parang vibes na vibes po kayo. Sa Tipak nga yan. Sa Tipak, diba? kasi nakita ko yung proposal ni wala pa ako noon, no, nung Ano ka na na-approve nun? sa'yo. Director ka na nun? Oo. Nakita ko yung proposal mo. Ay, ang ganda ng proposal. Ma-contact nga ito. Kasi usually ako, pag nakikakita ako ng mga magagandang proposals na popondohan, tatawagan ko, tapos makikipagkwentuhan lang ako. Nasabi ko, ang ganda ng proposal mo. Gustong-gusto ko yan. Ayun. O, tapos pumunta siya sa school kasi magbi-visit sila for monitoring. Pinakain ko siya ng kaldereta with cheese. So, ay nagustuhan. Ayan, nagchikahan na kami. Na madalas kaming magkasama sa mga Evaluation, sa mga Evaluation, talks. sa- Ano kami naman kami ng mga research congress. ganyan. oo. Grabe, may nabuo pang friendship sa research. Talaga namang tight na tayo. Actually, yung mga kaibigan namin, puro mga nasa research. Ayan, hindi lang for the greater good ang ating mga research, kundi sa pagiging friendship din po. At saka lahat kami mga marites. Akala mo lang ay seryoso kami, hindi kami seryoso. Pero, Chismosa ang mga researchers. Actually, nung nakita ko nga po kayo, parang na-redefine yung salitang scientist. Kasi when we think of scientist, parang mga stiff, Hindi seryoso mo kami lagi. mukhang scientist. Saka hindi, na-define ba? That's what we love, collecting data. parang ibang definition lang ng pagiging marites. Diba? Oo. Parang, She's a qualitative researcher. She collects data and stories. Interviews, Oo. gano'n. Very fun of collecting data po pala yan. Chika-chika lang. Ayan, may gusto ba po bang magtanong sa ating mga audience? Meron pang humabol. Ano ang inyong life mantra? Sir Caster? Ay, nasabi ko na atin sa interview, memorize no? Teka, hindi ko minemorize. Ay, ako hindi. Lagi kong kasi kung handa ako sa mga question and answer kasi mahilig ako sa mga beauty queen, mga Q&A. My life mantra is, God gave you two hands. One hand is for receiving His gift and the other for sharing your gift. And yan yung aking mantra kasi laging gusto ko or tinuro ng magulang ko na tumulong. And yung pagtulong mo hindi lang sa tao, pati sa hayop. Like before, nagpapakain kami ng mga street dogs, and then we care for the environment. So that's my life mantra. And once you start
sharing yourself to others, I think God will give you more graces and hindi mo naiisipin yung mga problema sa buhay. Ako naman, nabanggit ko na yata ito sa video parang dalawa lang lagi yung tanong ko pag meron akong ginagawa. Do you like what you're doing and are you happy with it? Okay, and are you contented with what you're doing? So ganun lang lagi. Parang it's my guiding questions or these are my guiding questions. So kung okay siya lagi, edi go lang ng go, di ba? Ano yun, ma'am? Parang nag-trial and error ka pa muna dun sa profession mo or sa journey mo? Or pagka-step mo, ay, ito na yung gusto kong mangyari? Parang hindi naman. Kung saan kadalhin ng panahon, di ba? Noong araw, napapalinya ako naging chair ako ng department, naging college secretary ako, pero parang hindi yun yung aking track. So, nagkaroon ako ng pagkakataong nag-aral, and then nalinya ako sa research. Yun. So, medyo nag-iba din. Thank you, Doc Paz, for answering the question. Meron pa po ba? Meron pa pong questions? Yan. What inspires you right now? Gusto ko yung... May tahimik na-relax. Gusto ko yung a moment of silence. Parang... Nakatutok. Parang mahirap ata yung question na yan. Diba? Ano ba nakaka-inspire sa atin? Parang pang Miss Universe. Oo. Ako nakaka-inspire sa akin, iniisip ko na mas magandang buhay. Life is beautiful. Life is challenging. And every day, naghahanap ako talaga ng magandang challenge. I mean, I'm a government employee. Siyempre, you're expected to have a 9 to 5 job. Kaso naghahanap talaga ako lagi ng how do you innovate your time? How do you make the most out of your life? And that's what's inspiring me. And another thing that inspires me is kung makatulong ka sa ibang tao, makikita mo yung twinkle ng mga mata nila na they're very appreciative, especially students. Nakaka-inspire ang mga estudyante. Especially if your students noon ay ngayon ay mga big bosses na at saka diba? malalaking tao. Nakaka-inspire yun. Actually, doon din ako nai-inspire, no? So, lalo na kapag na-meet ko yung mga dati kong estudyante, tapos sasabihin nila, Ma'am, alam mo, ang hirap talaga nung exams mo noon, pero ganun yung ginagawa namin ngayon. Anong gusto nyong gawin? Pahirapan nyo rin yung mga estudyante. Hindi naman, pero parang ganon. Kapag nababanggit nila na yung ginamit mo na framework sa research, ganun na rin ang ginagamit namin. Ganito na rin kami magturo. Nai-inspire ako, di ba? Kasi parang may malaki kang na-contribute sa kanilang buhay. Yan. Ayan po. Naku po, ang bilis talaga ng oras. Thank you so much, Doc Paz and Doc Custer. Tapos na? Tapos na yun? Ay, parang go na go pa po silang mag-accommodate ng questions. Kung may... Ngayon pa lang kami nag-i-enjoy. Akala namin start pa lang. Oo. Pwede bang habaan ng airtime na? Actually, bukas po ba ang inyong mga linya para sa mga more questions ng ating mga audience? Well, i-like na lang yung ating mga Facebook pages. Yes. Okay. Ayun po, kung may mga katanungan, pwede po nating i-like ang kanilang mga Facebook pages for more inspiration. Actually, nagulat po kung mas nahirapan kayo sa Q&A kaysa sa research paper. May moment of silence. Ayan, sir, and we have to end our chika-chika na po at this point. Maraming salamat po sa ating mga viewers, questions, and thank you po sa ating game na pagsagot sa ating episode today. Ngayon po, we have with us the Executive Director of the National Research Council of the Philippines, Dr. Marieta Baños Sumagaysay. My dear students, young and budding researchers, and to all the attendees in today's iShare, good morning. Today, we heard the fourth pair of NRCP Achievement Awardees that NRCP featured in this year's iShare. We sincerely thank them, Dr. Maripaz Morales and Dr. Castor Diocares, who both generously welcomed all of us into their world of success and inspiration. Theirs may not be a journey of instant successes and high-level accomplishments at the click of their fingers, but theirs was a journey of accomplishments earned with passion, patience, perseverance, and persistence to get what they had in their visions and dreams. What we heard were stories so real, so motivational,
and so genuinely told as personal stories, hoping that these stories can make a difference in your own choices to become the future Filipino scientists and achievers that our country needs. iShare is the platform of the National Research Council of the Philippines in the Council's initiative to promote and enhance science culture in the country and bring us to higher notches in terms of innovations to catapult us to accelerated growth and development. With iShare, we will bring you the stories of scientists and achievers that despite obstacles or financial difficulties to pull through a degree or the limitations in resources and time, or some other forms of hindrances, nothing can ever stop an achiever right from the very start. Our digital storytellers today have inspired others as they were inspired from their teachers, from their parents, and from the different challenging circumstances surrounding them as far back as pre-elementary days. Likewise, an individual's interest counts a lot, like the applied physics that Doc Paz wanted, and the genetics, cell biology, and biotechnology for Doc Caster. If I may repeat the quotable quotes of our digital storytellers today, here it goes. The tips for our young listeners of iShare. Doc Paz says, a good researcher is one who is curious and has perseverance and grit. 2, she says, convert challenges into opportunities. Love your work. There has to be a non-stressful environment. And she also says, map those small steps and check if they are connected and if each one contributes to that bigger vision. And finally, she asks 2 questions. Does it make you happy? Does it make you feel fulfilled and contented? Likewise, Dr. Caster has this to say, ang research ay parang laro. Be enthusiastic about it and enjoy. He also says, explore the world. Constantly seek challenges. And he says further, by writing and through your experiences, you become more emphatic in everything that you do. And finally, you have to claim what you want if you wish to succeed in life. There are a lot of people who can help you along the way. Respect them. And mind you, both Doc Paz and Doc Caster are real people. They are not always in their labs and at work. They have other uses of their times besides their scientific works. Doc Paz played and competed in chess long time ago. She sings, and she enjoys eating out, playing at time zone, watching K-drama, and going to coffee shops and the karaoke. Doc Caster is a creative story writer, a media person, an advocate to influence policies. My dear iShare listeners, please join me in thanking and congratulating Dr. Mary Paz Morales and Dr. Caster Deocares, NRCP Achievement Awardees, for the inspiring stories we heard today. I wish that 1 or 2 or 3 of our listeners today will become scientists like them, and I'm pretty sure that they will be there for you should you need advice and guidance. Maginhawa ang buhay sa siyensya at kultura. Godspeed to all. Maraming salamat po, Doc Mayet, for your message. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga Pinoy students na kasalukuyang nag-iisip kung ano ang ipupursue sa kanilang college course and career. Our stories today show that if you pursue your passions na may kasamang hard work, creativity, at tapang, malayo ang mararating mo. Doc Caster and Doc Paz, thank you for sharing your stories. Alam niyo po, habang pinapanood ko ang ating mga videos today, I cannot help but remember the inspiring stories we've heard this season. I am in awe of the strength of the character of Dr. Olivia Cavili and the expertise of Doc Norvin Maligbas. Na-inspire ako sa perseverance ni Dr. Decibel Eslava at sa nationalism ni Doc Dora Lindalisay. Na-challenge din ako sa galing ni Doc Landon Ocampo at sa coolness ni Dr. Henry Adorna. At namangha ako sa guts ni Doc Caster Jocaris
at sa inquisitiveness ni Dr. Maripaz. We hope that these stories inspire you to be the best version of yourself. Kaya kung kaya nila, kaya nyo rin. And with that, we end the second season of iShare. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Sa ngalan po ni Doc Mayat Sumagaysay at ng lahat ng mga naging host ng iShare, Mike Sia at Jmar Garcia, ako po si Irish Haligado. Magkita po tayo muli sa susunod na season ng iShare. Doc,